Romans chapter number 12, verse 1. Okay. Sabay po tayo. Ready, read. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat sa pagkakataon po na ito na muli kami po ay makapag-aral ng inyong banal na salita. O Diyos, Ikaw po ang sumama po sa amin ngayon. Ikaw po, Panginoon, ang magbukas ng mga puso. Kung meron pa pong hindi pa po nakakilala po sa inyo, hindi pa po nakapagtiwala kay Kristo bilang kanilang sariling tagapagligtas, o Diyos, Ikaw pong mangusap po sa kanila. Sa amin pong mga ligtas, sa amin pong meron na pong pagkakilala po sa inyo, na nagtiwala na po sa pamagitan ng Ebanghelyo, nawa po, Panginoon, ay pag-alabin niyo ang aming mga puso, na kami po ay magkaroon ng desire, magkaroon po ng kagustuhan din na mamuhay po para po sa inyo. Na ibigay ang aming mga sarili, na ikaw po ang masunod ang kalooban sa aming mga buhay. Salamat po ngayong umaga, ikaw ang maitaas, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Last week po, ating pinag-usapan on Romans chapter 12 verse 1, yung about sa beseeching and about doon sa mercies of God. At bago tayo dumiretso ngayon, because our topic today will be presenting or present your bodies, na mababasa natin after nung mercies of God. Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So yun po yung magiging paksa po natin ngayong araw na ito. Present your bodies. Pero bago po iyon, ay gusto ko pong makita po muna natin kung papaanong yung mercy ng Panginoon ang ginamit ni Apostol Pablo upang tayo ay himukin o i-beseech, mga kaibigan, mga kapatid, to live for God, para i-present yung ating mga katawan bilang haing buhay sa Diyos. So, sa karamihan na tayo po ay medyo matagal na sa church po na ito, familiar na dapat tayo doon sa timeline natin, mga kapatid. Okay? So when we deal with our timeline, we're dealing with the chronology, yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa salita ng Diyos. Okay? At ang pagkakasunod-sunod pangyayari sa salita ng Diyos, of course, bago yung cross, before the cross was the Old Testament. That was the law. Tama po ba? This is the Old Testament. And in Hebrews chapter 9, if I'm not mistaken, mga kapatid, walang New Testament without the death of the testator. So the testator must first die. In Hebrews chapter 9, punta po tayo doon. Hebrews chapter 9. Okay, this is just necessary to establish yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Hebrews chapter 9, in verse number 15. Okay, dun po tayo. Verse number 15. Hebrews chapter 9, verse number 15. The Bible reads, and for this cause, He is the mediator of the New Testament. Sino yung He? Okay, in verse number 14, how much more shall the blood of Christ. Verse 15, and for this cause He, sino yung He? Christ is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgression that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Verse number 16, for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead. Tama po ba?
Last will and testament, yung meron po sa sanlibutan po na ito, kapag ang isang tao ay mamamatay, saka lang yung proceeds ng kanya pong ari-arian, kung hindi niya pa po na ipamahagi sa kanyang mga kamag-anak o sa kanyang mga anak, ay mangyayari lamang kapag siya ay nawala na. So yung of force, sinasabi lang ng Bible yon in verse number 17, for a testament is of force. Kailan? After men are dead. And who is the mediator of the New Testament? Christ. Meaning to say, kailan lang papasok yung New Testament? When the testator died. And kailan siya namatay? On that cross of Calvary. Nakakasunod po tayo? Okay. Meaning to say, before Christ died on the cross, men are still living under what is called the law or the Old Testament. Ang tao ay nabubuhay pa rin sa ilalim po ng batas. Ang tao ay namumuhay pa rin sa ilalim ng sinasabi ng Bible na old, lumang tipan. Nakakasunod po tayo. Pero merong nangyari sa cross. Remember, bakit po namatay ang ating Panginoong Yesus? Because the Jews rejected their Messiah. Dahil tinakwil nila si Kristo. Tandaan natin, sino nagpapako sa Kanya? The Jews. Sabi nila, crucify Him, crucify Him. So, kailan pumasok yung New Testament? Kailan lang pwedeng pumasok yung New Testament? After He died. Kasi doon lang pwedeng i-enforce yung bagong tipan na sinasabi po dito, mga kaibigan, mga kapatid. Nakasunod po tayo. Okay. Now, in Romans chapter 12, sinimulan tayo last week, doon sa pagpapaliwanag po sa atin kung gaano tayo kapalad bilang mga brethren, bilang mga kapatid. O bakit ang talata pong ito ay isinulat para po saan? Sa mga kapatid. Para sa brethren. This letter, even this passage is written for them who are called brethren. I beseech you therefore, brethren. Therefore, mga kaibigan, mga kapatid, if we are not yet a brethren, kung hindi pa tayo kapatid at magiging kapatid ka lang, kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, kung ikaw ay hindi pa brethren, hindi para sa iyo yung talatang ito. It is not for you. Bakit po? You could not obey the passage. Hindi natin masusunod yung talata if we are not considered as brethren. Ano yung para sa atin? Ang sabi ng sa 1 Corinthians or 2 Corinthians, if I'm not mistaken, mga kapatid, ang sabi doon, ang para sa atin ay yung be ye reconciled to God. Why? Kasi ang kailangan natin maligtas muna before you accept further instruction from the Lord. Ang pinakaunang instruction para sa tao ay yung sumampalataya muna siya kay Kristo Jesus. Ay magkaroon muna siya ng pagkakilala sa tagapagligtas. Yes, Jesus Christ is the Savior of all men, pero hindi po lahat masisave if they will not believe on the Lord Jesus Christ. Sapagkat kung lahat ng tao ay maliligtas, wag na lang tayo mag-church. Wag na lang tayo maglingkod sa Panginoon. Why? Wala naman eh. Ibig sabihin, there's no consequence. Lahat din pala in the end, masisave. But bakit meron tayong ganito? Because we know the reality that there is this burning place called hell right now. Na merong lugar ngayon na tinatawag na impyerno ayon sa salita ng Diyos, and that death and hell will be cast further sa Revelation into the lake of fire one day. That's why we're preaching the gospel, mga kaibigan, mga kapatid. That's why we're preaching the gospel, because there is a wrath to come. May paparating na puot ang Diyos. And God today, tayo po mga kapatid, ay nabubuhay sa panahon na kung saan hindi pa binubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Preacher, ano yung mga nakikita namin sa TV? Ano yung mga napapanood namin sa social media? Ano yung mga bagay na niranas namin? Ang hirap ng buhay, wala pa ang puot ng Diyos dyan. The wrath of God is not yet come. Because when the wrath of God comes, hindi ka magdadalawang isip na yun talaga ay puot ng Diyos. That will be sure, mga kaibigan, mga kapatid, on this earth. We are preaching the gospel because we have a blessed hope in the Lord Jesus Christ. At ang kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak ay hindi para mamuhay sa kanilang mga sarili, bagkos sabi ng talata sa atin in verse number 1 in chapter 12, is to present our bodies as a living sacrifice unto God.
at ibigay ang ating mga katawan bilang haing buhay sa Diyos. Now, balik tayo dito sa ating timeline. Ano po? Christ died for our sins. Tama? Christ died. So, iiwan natin yung Old Testament, mga kaibigan, mga kapatid, because meron ng panibago. Christ already came. But according to further revelation na binigay sa atin in chapter 11 ng Book of Romans, Israel have suffered something called the fall. Nakita nyo yung kulay blue? Okay po? That signifies Israel. This is also Israel. Pero kung mapapansin nyo, bumagsak. Okay? Merong pagbagsak. Basahin natin muli. Romans chapter 11, verse verse 25. For I would not, brethren, chapter 11 ng Book of Romans po, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. So ayaw niya na tayo po ay ignorante o walang alam tungkol sa bagay na ito. Lest ye should be wise in your own conceits. Na ano po yun? That blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Okay? Verse 26, and so all Israel shall be saved. There's this promise. All Israel shall be saved. Hindi pa yun ngayon. It's not yet today. Okay? Hindi pa ngayon yung talata sinasabi niya that all Israel shall be saved. Verse number 30. For as ye in time past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief, even so have this also now not believed, that through your mercy they may also obtain mercy. For God hath concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. Tayo po ay nabubuhay sa panahon, diniscuss ko po ito last week, that we are today in the day of salvation. We are living sa panahon na kung saan dinidispense yung grace ng Panginoon. Saan mo makikita yan? Ephesians chapter 3. You could read in Ephesians chapter 3 the truth about sa panahon po natin. Nasabi niya in verse number 1, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Verse number 2, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word. Question, have you heard about the dispensation of the grace of God? Kasi sabi ni Pablo, kung narinig nyo, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word. Tayo po ay nabubuhay sa panahon na ang biyaya po ng Diyos ay para sa lahat. We are living on a time that is called a day of salvation. Ang kalooban ng Diyos ay lahat ng tao ay maligtas. Preacher, papaano yung mga sobrang sama? Papaano yung mga mamamatay tao? Papaano yung mga karumal-dumal na mga gawain na kanilang ginawa kaya sila nakakulong? Yes, Christ also died for them. Christ also died for their sins. Nung si Kristo ay pinako sa krus, hindi siya namili ng kasalanan. I will just die for this sin and will not die for this sin. Hindi po ganon. When Christ died on the cross, He died for everybody. Namatay siya para sa lahat. Okay? And His salvation today, alam na natin ito, by grace, through faith. Tama? We are saved by grace, through faith. And that not of works. It is the gift of God. Tama? Hindi siya works. Yung sinasabi ng talata na yun, it's not of works. Hindi sa gawa ng tao, hindi sa kaya mong gawin, ikaw
maliligtas, but by the grace of our Lord Jesus Christ. Balik tayo in Romans chapter 12. And I hope we could remember kung papaano po. Akyat muna tayo ng 11, verse number 32. For God had concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. Israel, in the Old Testament, sila po ang merong mataas na katatayuan sa harapan ng Diyos. Pinili po sila ng Diyos. Sila yung bayan na mahal ng Diyos. Sila yung bansa na nilikha ng Diyos. Ang lahat ng kanyang probisyon ay pinapadaan niya po sa bansa na yon. Kaya nga meron ding talata na pag pinagpala ka, sabi niya kay Abraham, pag pinagpala ka, pagpapalain ko. Kapag sinumpa ka, susumpain ko. Ganon po yung pabor ng Diyos sa bayan ng Israel. Pero, pagdating mo dito sa ating panahon, sabi muna ng Diyos, verse 32, God had concluded them all in unbelief. Tinuring niya sila na mga hindi mananampalataya. Tinuring niya yung kanyang bayan na mga unbeliever. Para po saan? That He might have mercy upon all. Para magkaroon siya ng awa sa lahat ng mga tao. Kaya sabi nilang ni Pablo in verse 33, Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Mga kapatid, we should not question kung gaano po kagaling ang Panginoon. Kung gaano po katalino ang Panginoon. Kung gaano po karunong ang Panginoon. Kapag hindi natin sinusunod ang Panginoon, sinasabi nating we know better than God. When we don't obey the Lord, pag hindi natin sinusunod ang Panginoon, sinasabi natin na mas alam pa natin sa Diyos kung ano ang the best. Pero kagaya ng sinabi ng talata, sino ba ang nakakaalam ng mind of the Lord? Or who hath been His counselor? Or who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again? For of Him, and through Him, and to Him are all things. To whom be glory forever. Amen. It should be clear na wala tayong tinatamasa na kahit na ano ngayon without the gifts of God. Kung hindi lang ibinigay ng Diyos sa atin, binigyan niya tayo ng lakas. Kahit po, ano po ang meron po tayo, no, na gamit yung ating kakayanan, kung ano yung kaya nating kitain, mga kapatid. Tandaan mo, lakas ng Diyos yung binigay niya sa iyo. Yung lakas na meron tayo, yung abilidad na meron ka, it is all of Him. At kaya nasa sayo pa yan ngayon because through Him, at one day, all things will be to Him. Lahat babalik lang din po sa Diyos. And men do not think about God at minsan lang pumapasok sa isipan ng tao ang Diyos and they don't think that God is all in all. One day, this world will be dissolved. Wala lang sa Diyos to. Bakit? Kaya gumawa ng Diyos ng brand new. Instantly. Lahat ng mga pinapangarap natin, lahat ng mga bagay na kaya nating isipin, gusto nating abutin, all of those things, God doesn't care, mga kaibigan, mga kapatid. God could just burn this earth to the ground and change this with a brand new earth one day. Do you think God is interested na sa mga bagay na sa libutan nito? When He became Christ, nung ang Diyos ay naging si Kristo Jesus, o naging tao ang Diyos, when He came to this earth, He became poor. Naging mahirap ang ating Panginoong Jesus. Why? That we might be rich. That's our Savior, mga kapatid. Without Him, there is no salvation. Without Christ, wala pong kaligtasan, and it's only by the mercies of God that we have salvation in Christ. At ang ating kaligtasan, salamat, hindi renewable. Gusto niyo po ba ang kaligtasan niyo renewable? Yung kapag hindi ka nagtapat sa Panginoon, nawawala. At kailangan i-renew mo.
Praise the Lord for the salvation that is not renewable and is not expirable, kung salita yon. Okay? Walang expiration, mga kapatid, ang kaligtasan. Pero, we are beseeched by the mercies of God. Ang gusto mangyari ng Panginoon, sabi niya, nagmamakaawa si Apostol Pablo, mga kapatid, makaawa ko sa inyo, nagsusumamo ko sa inyo sa pamagitan ng mga awa ng Diyos na i-present nyo, ihain nyo ang inyong mga katawan bilang haing buhay sa Diyos. Preacher, sa Diyos naman na lahat ng bagay, bakit may pakialam pa ang Diyos sa katawan ko? Preacher, sa Diyos naman ang lahat ng bagay, bakit kailangan ko pang i-present yung akin pong katawan para sa Kanya? At yun yung pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapatid. Having established the context of this passage, we are now ready to deal with the command or instruction to us. Merong command, merong instruction sa atin. Present our bodies. Tama? Present your bodies. Yun yung command. Tapos merong kasunod, may quality. Okay? May quality po yung presentation po na ito. Hindi pwede sa Diyos na i-present mo lang yung body mo ng ganun lang. Meron pong qualification. At ano yung qualification? Living sacrifice, holy, acceptable unto God. Hindi pwede na kahit sino na lang magpe-present na kanilang katawan. And first and foremost, bago ka maging living sacrifice, holy and acceptable unto God, dapat una, brethren ka. And that is the first requirement. You need to be saved in order to be presentable unto God. You need to be saved in order for your body to be reasonable unto Him. Kung ang Diyos po ay mas interesado sa quality kaysa sa quantity. Kahit sa Old Testament, matututunan po natin yon. Ang dami nilang sundalo nung panahon ni Gideon. Sabi ng Panginoon, sobrang dami niyan. Sobrang dami niyan. Tandaan natin, army yung haharapin nila. Napakadami din. Pero ang kinailangan lang ng Diyos, 300 men. Bakit? Para makita ng tao, it's not of the flesh, but it's of the Lord. God is not, hindi na-impress ang Diyos sa bilang. Mga kapatid. Nung pumunta siya dito sa lupa, 12 na nga lang, iniwan pa siya nung siya'y binako eh. Tama, pero salamat. Pagdating ng upper room, 120 na doon sa Book of Acts. Okay? At marami na na-save pagdating doon sa Book of Acts. But the point is, God is more interested sa quality kaysa sa quantity. God wanted His vessels na sanctified and consecrated for Him. Rather than marami na hindi maayos po sa Kanyang harapan. Okay? Now, huwag tayo mako-confuse. Colossians 1:18. Preacher, akala ko ba one body, ba't dito ang daming bodies? Diba? Colossians 1:18. Huwag tayo mako-confuse. Ano po? Colossians 1:18, ang sabi kasi dito ng Bible, and He is the head of the body. Sabi preacher, body, hindi bodies. The church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Isa pa, Ephesians. 1 Corinthians muna. 1 Corinthians 12:20. 1 Corinthians chapter 12, verse 20. But now are they many members, yet but one body. Okay? Ephesians 4:4, may kita nyo rin po na one body doon. Ephesians chapter 4, verse 4, the same. May kita mo yung same principle. Sabi niya, there is one body in one spirit. Now, wag tayong malilito po ha. Pag sinasabi ng Bible, one body, ang tinutukoy niya po doon, church. Doon sa Romans 12, ang pinapapresenta, bodies. Ito po ay individual members. Dito, ang tinutukoy as a whole. Kabuuan, lahat ng mga saved, part ng iisang katawan. Pero lahat ng mga saved, may kanya-kanyang katawan. Tama po ba? Meron ba dito nag-share ng katawan? Big sabihin, dalawang tao kayo pero isa lang katawan nyo. Okay? O, iba po yun. Iba pa yun. Yung sa mag-asawa po, iba yun. One. O, pero aside po yun, meron ba dito na tatlo kayo pero isa katawan?
Wala naman po siguro. Lahat tayo dito may kanya-kanyang katawan. Tama? At yun yung nais ng Diyos sa Romans chapter 12. Yung kanya-kanya nating katawan, yung individual na mga miyembro ng katawan ni Kristo, ay kanya-kanyang maghahain din naman ng kanilang katawan sa Diyos. Nakasunod po ba? Okay? So ang tinutukoy natin when it comes to these bodies ay hindi yung one body. Dahil yung one body of Christ, yung church, isa lang yun. Tama po ba? Nakasunod. Isa lang yung one body. Pero yung bodies, tumutukoy sa kanya-kanya po nating katawan yun. Na ang gusto mangyari ng Diyos, our bodies will be presented to Him. Will be presented to God. Every member of this one body has its own physical body. 1 Corinthians 6. 1 Corinthians 6, verse number 15. First Corinthians 6:15. Ano pong sabi? Know ye not that your bodies, kita po natin, bodies are the members of Christ. Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. So ang point niya lang, verse number 15, may kanya-kanyang katawan ang bawat tao na nasa church. At sabi niya, hindi nyo ba alam na inyong mga katawan ay miyembro ni Kristo? Okay? Isa pa, Romans 8:11. Romans chapter 8, verse 11. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Nakita yung mortal bodies. 1 Thessalonians chapter 5. Meron pong tatlong parte ang tao. 1 Thessalonians 5, verse number 23. Now, hindi ko nagagawin yung ginagawa ko dati kasi hindi mukhang tao yung drawing ko. Kaya bilog-bilog lang. First Thessalonians 5:23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So now, ito po. Kulayan natin for distinction, mga kapatid. Ang tao binubuo ng spirit, soul, and body. Tayo po ay merong espiritu, mayroong kaluluwa, at meron pong katawan. Nakasunod? Alam kong napapakinggan nyo sa mga palabas na walang kaluluwa, pero meron siyang kaluluwa. Okay? So, ang tinutukoy po ng body dyan, yung ating pinag-uusapan, ito po yun ha. Ito yung ating pinag-uusapan, this body. This part of man. Itong parte ng tao na physical. Itong parte ng tao na nakikita nyo ngayon. Itong parte ng tao na mararamdaman mo, na may senses, na may sense of touch, sense of smelling, sense of yun. Basta lima sila. Okay? So, yun yung tao, mga kapatid. That's the body. Yun yung pinag-uusapan po natin, mga kapatid. And why is this important? Kasi kailangan ma-realize natin na hindi lang tayo body. Hindi lang tayo soul. Hindi lang tayo spirit. Merong 3 parts yung man. Okay? Now, what is the spirit? John 6:63. Doon tayo sa espiritu. John 6:63. John chapter 6 verse 63. Kung bibilisan ko po pasensya na, sulat nyo lang. John chapter 6 verse 63. It is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. The spirit, ang espiritu, pag pinag-usapan natin espiritu,
tumutukoy po siya, may kinalaman po siya sa buhay. Kaya may buhay ang tao dahil may espiritu ang tao. Okay? 2 Corinthians chapter 3 verse 6. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit again giveth life. Konektado po ang Espiritu sa buhay. Talon na lang ako, 4 to, pero punta na lang tayo ng Luke. Punta tayo dun sa Luke. Noong mamamatay na ang Panginoong Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo, Luke chapter 23, ay mababasa po natin yung sinabi niya doon. Kasama po doon, ano? Luke chapter 23, verse 46. Isa ito doon, di ba? Merong mga kapagmahal na araw, mga 7 last words. Isa ito doon sa mga sinasabi doon. Luke chapter 23, verse 46. Ang Bible, sabi niya, "And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit." So, binibigay niya na po yung kanyang espiritu. Tama? "And having said thus, he gave up the ghost." Pagkatapos nung gave up niya yung ghost, patay na siya. Ba, nagtataka bakit ang Holy Spirit minsan tawag din Holy Ghost? Spirit Ghost. Okay. Connected yon. Now, in verse 46, mga kapatid, nakita natin na nung sinabi ni Jesus Christ, kinokomment niya na yung spirit niya, ginive up niya na yung ghost, and namatay na siya. The spirit is connected to life. Konektado po yung espiritu sa buhay, mga kapatid. Hindi ko na binigyan yung isang passage, pero yung sa Job, connected siya sa breath. Because life is connected with breath. Try mong mawala ng hininga. Tama? Malagutan ng hininga. Di patay ka na. Tama? So, the spirit, ay ang kanyang concern o connected din siya naman saan? Sa buhay. Okay? What about the soul? Leviticus chapter 5. Leviticus chapter 5. Atras tayo ng malayo-layo. Leviticus chapter 5 verse 1. Ito, sundan niyo pong maigi, ha? Hindi po ito deep, di po malalim, pero merong distinction sa ating panahon. Leviticus 5 verse 1, anong sabi ng Bible? "And if a soul sin," okay, dito may kita natin na ang soul pwedeng magkasala. Okay? The soul could sin. "And hear the voice of swearing and is a witness, whether he hath sinned or known of it. If he doth not utter it, then he shall bear his iniquity." Noon may kita natin pwedeng magkasala yung soul. Leviticus chapter 7 verse 20. Leviticus chapter 7 verse 20. O dito, wag po tayo mawiwindang ha. "But the soul that eateth." Wala. Yung soul kumakain. "Of the flesh of the sacrifice of peace offerings that pertain unto the Lord, having his uncleanness upon him, even that soul shall be cut off from his people." Verse 21, "The soul that shall touch." Hala, kumain na, nag-touch pa. Bakit? Preacher, akala ko ba, yung body, yung physical. Yung body yung nakaka-touch, yung may sense, yung may eyes, diba? Akala ko yung body yon. In the Old Testament, mga kapatid, the soul and the body, dikit na dikit sila. Na parang walang difference. Kung anong hawakan ng body, hinawakan ng soul. Okay? Kung anong nakita ng body, nakita ng soul. Kung ma-defile ang body, na-defile ang soul. Saan po yon? Saan yung pinag-usapan natin? Old Testament. Punta ka ng Colossians chapter 2. Colossians chapter number 2. And this is an opportunity to teach us na sa panahon natin, dahil kay Kristo Jesus, ay may ginawa ang Diyos na operasyon. At ang operasyon na ito ay para tayo, yung ating kaluluwa na iniligtas ng Panginoon, hindi na maapektuhan ng kasalanan ng katawan. Okay? Colossians chapter 2, verse number 11.
Colossians chapter 2 verse number 11. Remember, sabi niya sa Leviticus, anong hawakan, 'di ba? Kainin, kinain na rin ng soul. Colossians 2:11, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Anong ibig sabihin, preacher? Sa Old Testament, kasalanan ni body, kasalanan ni soul. Tama? Kung ano yung kainin niya, kinain na rin ng soul. Kung anong hawakan niya, na-defile siya, na-defile na rin ang soul. Pero sa ating panahon, mga kapatid, merong ginawa ang Diyos na circumcision. In putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. May cutting off. Ang circumcision po ay pagputol. Tama? May pagputol na naganap. Merong paghati, mga kapatid. Ngayon, kung anuman ang gawin ng katawang kasalanan, hindi na pumapektuhan ng soul dahil merong circumcision of Christ. We are put off, sabi niya ng verse 11, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. And this just further proves, mga kapatid, na yung kaligtasan natin, secure talaga. Kasi kung magkasala man ako sa aking laman, sa aking flesh, hindi na apektuhan ang aking soul. Hindi na rumihan yung soul na sinangtify na ng Panginoon. Na kinut off niya. Meron pong putting off na naganap. That's why. Pero, concerned pa rin tayo sa body. Yes, spiritually, may circumcision. Pero hindi nangangahulugan, oops, okay pala. Di pala mawala ang kaligtasan kasi di maapektuhan ng soul. Sige, magkasala na lang ako. Hindi pwede yon. Mali yon, mga kapatid. Now, may kita natin yan along the way. Now, balik tayo sa atin. James chapter 2. About the body. James chapter 2, verse 26. James chapter 2, verse 26. May kita natin na yung body, ito po yung casing. Nandoon ka nakapaloob. Nandoon ka naroroon. Pero, ang body, tingnan mo, for us the body without the spirit is dead. O anong pinapatunay sa atin yan? Na ang buhay nasa espiritu. Pag nawala ng espiritu, patay ng katawan. So faith without works is dead also. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15:44. Ngayon, merong iba't ibang body. May different kinds of body. First Corinthians 15, verse 44. It is sown a natural body. Yun yung meron tayo ngayon. Mga kapatid, we have a natural body. It is raised a spiritual body. Yung kay Kristo, nung ni-raise siya, that's a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body. O, tandaan niyo po ito. Sa tatlong parts na ito, yung tunay na ikaw ay yung kaluluwa. Yung tunay na ikaw, ito ka. Diba? Ito ka. Bakit po? Kapag namatay yung body mo, namatayin tayo. Nawala na lang ba tayo na parang bula? Hindi po, may judgment eh. Sino nga harap sa Diyos sa judgment? O sino nga hatulan ng Diyos? The soul. The soul. So, kahit ang katawan mo, maagnas na, kahit ang katawan mo, maging abo, meron pa ring consciousness kasi meron ka pa ring soul. And the soul, mga kapatid, is eternal. Ang kaluluwa po ng tao ay magpasawalang hanggan. Ang tanong lang, saan mapupunta yung kaluluwang magpasawalang hanggan? Sa walang hanggang kasama ng Diyos o walang hanggang puot at galit ng Diyos? Magpakailanman. Direksyon yun eh. Kung saan pupunta. So ang kaluluwa, mga kapatid, ito tayo. Hahatulan niya ng Diyos kung tayo man ay mamatay. Yung espiritu, babalik yan sa Diyos. Kasi siya nagbigay ng buhay eh. Yung katawan natin, mapupunta sa libingan. Yung kaluluwa natin, saan? Kung nasa saan? Kung bago ka namatay.
Nagtiwala ka ba kay Kristo o hindi? Pag nagtiwala ka kay Kristo, ang pangako, makakapiling ang Diyos. So shall we ever be with the Lord. Kapag hindi ka nagtiwala kay Kristo, ang katawan mo nasa hukay, ang kaluluwa mo mas malalim pa sa hukay. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? That's just the truth about this matter, mga kapatid. No. Yung body natin, this is natural. This is physical. This is temporal. Ang sabi ng Bible, the things that are seen are temporal. But the things which are unseen are eternal. Nakikita mo ba yung soul mo? May nakita na ba ng kaluluwa? Nako, delikado yan, ha? Ang sabi ng Bible, ang hindi nakikita, the things that are unseen, are eternal. Our soul is eternal. Eternal po. And there is a judgment after this life. There is a judgment after this life. Sa Colossians 2, yung binasa natin kanina, tinuruan tayo about spiritual circumcision. Sa Old Testament, kung ang body ma-defile, ang soul defile na din. Ngayon, kay Kristo Jesus, yung body of the sins of the flesh, put off. Amen. At masarap lang maintindihan yon kasi kapag maintindihan mo yon, hindi ka na mag-doubt sa salvation. Dahil ang salvation, maraming mga Kristiyano daw, maraming mga Kristiyano, kahit mga Baptist, nagda-doubt sa salvation nila. Every time na makapakinig sila ng kailangan nilang tumanggap kay Kristo Jesus, tumatanggap ulit. Kung meron ng mga 1,000 beses yun, ginawa na din nila yun. Tatanggap kay Jesus kapag service. Tatanggap kay Jesus kapag may lamay. Tatanggap kay Jesus kapag ang daming beses na, natanong mo na ba yung sarili mo, kung ginagawa mo iyon, kailan ko ba na siguro? Ay, siguro nung umiiyak ako. Kasi talagang sobra ako seryoso nun. Sobra akong, talagang ramdam na ramdam kong papunta na ako ng langit. Mga kapatid, kahit pakiramdam mo, papunta ka ng langit, kung hindi nakaangkla sa katotohanan, ang iyong pananampalataya, ang iyong pakiramdam ay idadala ka sa kapahamakan. Okay? So, tandaan natin, ganito po ang sequence niyan. Fact, faith, and feeling. Ano ang dapat mauna? Fact. Ano ang fact? Yung truth about the gospel. Yung katotohanan na si Kristo yung bayad ng ating mga kasalanan, yun dapat yung una. Then, kapag naintindihan mo yung fact na ito, ang iyong faith, ilalagay mo doon. Okay? Ang faith ng tao dapat ipwesto niya sa isang solid rock. Kapag pinwesto mo yung faith mo sa pag-iyak mo, sand yun. Buhangin yun. Kaya tuloy, every time na ilagay mo doon, nagda-doubt ka. Save na ba ako? Tumanggap na ako Pang 10 times na. Pang 20 times na. Umiyak pa ako. Pero kahit kagano ka kaseryoso doon, tika mo to, bakit nagda-doubt ka pa din? Tanong ko lang. Kahit seryoso ka nang tumanggap wala, hindi ko question yung pagtanggap mo. Kasi kanya-kanya naman yan, tama? Pero ang tanong, bakit di ka pa rin nakakatihak? Ilang beses ka nang tumanggap Tama? Baka kasi nasa buhangin ang iyong pananampalataya. Dapat nasa isang matatag na bato. At si Kristo Jesus yun. Kailangan nasa matatag kang bato. Kaya nga may mga church na solid rock. Diba? May mga church na mga ganun Rock of Ages. Tama. Bakit? Kasi matibay yung bato na yun. Kailangan si Kristo yun. Hindi dapat, ang iba kasi nilalagay yung faith nila dito, baliktad, mga kapatid. Okay lang makapil ka ng, yes, praise God, I'm saved. Bakit? Kung saved ka na pero kung ang pakiramdam mo, save yata ako Ay, parang hindi na ako saved. Mali. Nasa buhangin ka. Dapat ang iyong pananampalataya nasa truth. Dapat ang iyong pananampalataya na kay Kristo. Dapat ang iyong pananampalataya nasa Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Hindi sa ating sarili. Hindi sa ating pakiramdam. Dapat sa truth na kagaya nito, mga kapatid, circumcised na pala, pagligtas, mga kapatid, di na ako maapektuhan yan.
Kung ano man ang aking nagawa sa aking laman, praise God! No? Dapat babaguhin natin. Dapat lilinisin ng Panginoon pero hindi maapektuhan yung kaluluwa mo na ikaw ay mawala pa o mapunta pa na impyerno. Hindi po. Kapag ang ating kaluluwa, tayo ay sumampalataya na sa tapos na ginawa ni Kristo Jesus, solid ground na yun. Tinungtong mo yung pananampalataya mo sa hindi nagigibang bagay. Tinungtong mo yung pananampalataya mo sa hindi na maaalis. Ito, pag ganun-ganun to. Pag maganda yung kantahan sa church, save ka. Kapag malungkot yung kantahan, save ba ako? Paano pag namatay ako ngayon? Paano pag inatake ako ngayon? Save ba kaya ako? Kapag nilagay natin yung ating pananampalataya sa pakiramdam, ganun yun. Iba-iba yun. Ang pananampalataya dapat ilagay mo sa matatag na bagay. Doon yun sa ginawa ni Kristo Jesus. Wala pong iba. Preacher, bakit ka nakatitiyak na ikaw ay papunta ng langit? Hindi dahil ako yung mabuting tao, hindi dahil ako yung nagpipreach, hindi dahil sa ganyang bagay, hindi dahil anak ako ng pastor, no. I'm saved, I'm sure I'm saved because of Christ. Dahil sa ginawa ni Kristo, dahil sumampalataya ako doon, nilagay ko yung pananampalataya ko sa isang bagay na hindi na magbabago. That is what Christ did for you and for me, mga kaibigan, mga kapatid. Kung hindi mo pa nagawa yun, yun yung dapat mong gawin. Sumampalataya ka kay Kristo. Sa tapos na ginawa ni Kristo, yun lang po. Walang iba. Hindi sa kahit matagal ka na nagsisimba, dyan mo ba ilalagay yung faith mo? Pakiramdam mo lang yan. Hindi yan sa kahit matagal ka na. No po? Wala pong consolation prize ang kaligtasan. Hindi po nagliligtas ang Diyos based sa tenureship. Hindi po nagliligtas ang Diyos based sa kung ikaw man ay may track record na nagsisimba ka. Because if that is the case, mga kapatid, mas ligtas sa atin yung ibang tao. But praise God, God is not based on that. God is based doon sa pagtitiwala mo kay Kristo Jesus at kay Kristo Jesus lang. Kung iyon ay nangyari na sa atin. Now, balik tayo mga kapatid dito. Pwede pa rin magkasala yung ating body. Tama? Romans 7:24. Scripturally and practically, aamin ang lahat. Sabi niya dito, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? So that is a truth. Mga kapatid, tama? Our bodies is capable of sinning kahit po saved na tayo. It is still capable of sinning. Why? In Romans 8:23, hindi pa po nare-redeem yung ating body. Romans 8:23, anong sabi? And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption. Ano daw yun? To wit, the redemption of our body. Dito pa yun eh. Dito yun sa point na yun. May tinatawag mga kapatid na rapture, mga kapatid. Dito, ang tawag dyan, redemption din ng body. Are you saved? Kung ligtas po kayo, bakit mamamatay pa tayo? Dahil hindi pa nare-redeem yung katawan natin. Amen. Dahil hindi pa nagaganap yung redemption of our body. Yes, we're saved. Yes, we're bought by the blood of the Lamb. Pero hindi pa tayo nare-redeem, oh. Yung katawan natin, meron pang pending. May promise pa. Yun yung tinatawag na blessed hope, mga kapatid. Okay? So, kahit ligtas na tayo, hindi pa po ang katawan natin immortal. Mortal pa. Bakit? Kasi hindi pa po nangyayari yun. Promise yun ng Panginoon. Pero kahit ganoon, hindi po yun excuse para mamuhay sa laman or para sa ating mga sarili ay yun lang gawin natin para sa ating sarili. This solemn pleading, yung pagsusumamo po na ito, pagmamakaawa po na ito ng ating Apostol Pablo, ay naka-anchor po, nakakonekta po yan sa Romans chapter 6. Okay? Romans chapter 6. Yung pinag-aaralan natin last time about death, burial, and resurrection, even sa atin po ng mga mananampalataya, yun po, ito pong
sinasabi niya na i-present niyo ang inyong mga katawan bilang haing buhay sa akin, nakakonekta po yun sa Romans chapter 6. Doon po yung pinanguhugutan niya dito. Romans chapter 6, babasahin ko po muli, maganda na babalikan natin. Verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Anong sagot ng Bible? Dapat ba tayo magpatuloy sa kasalanan para managana ang biyaya? Kasi ang reasoning gracious naman ang Panginoon. Anong sagot ng Bible? Verse 2, God forbid. How shall we that are dead to sin? Ano na daw po tayo sa kasalanan? Dead. Paano ka, napatay na, live any longer therein? Mabubuhay pa doon. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. We have dealt with this, we have studied this, mga kapatid, and I hope unti-unti nating makuha yung truth po na ito. This is the key of living the Christian life. Ito po yung susi para mamuhay tayo sa Christian life. Ang katotohanan ng Bible, verse number 6, ang old man natin pinako na kasama ni Kristo at ang katawan ng kasalanan, the body of sin, ano po ang kalooban ng Diyos, might be destroyed. And what is the will of God if that body of sin is destroyed? That henceforth, we should not serve sin. If we want to serve God, we should not serve sin. Kung gusto natin na maglingkod sa Diyos, dapat din natin paglingkuran yung kasalanan. Ano sabi ng Bible? You cannot serve two masters. Either you will hate the one or love the other, and, diba, yun yung sinabi ng Bible, you cannot serve both God and Mammon. Hindi mo pwedeng paglingkuran parehas. Kailangan pipili ka kung sino ang iyong paglilingkuran. Verse number 8, now if we be dead with Christ, kung patay na tayo kay Kristo, naniniwala tayo na mabubuhay din tayong kasama niya. Knowing na si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay kailanman. Minsan lang po, tama? Kailan lang, ilang beses lang namatay si Kristo. Verse 10, He died unto sin once. But in that He liveth unto God. And this is the command, 11 to 13. Nabasa natin yon, nakita natin yung truth, na kung papaanong si Kristo ay namatay, tayo'y patay. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, tayo dapat ay patay na sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay bumangon mula sa mga patay, tayo din ay kasama niya, babangunin. Ito yung command, verse 11. Likewise, reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin. Ito yung pinag-uusapan natin, tama? Body. Okay? Pinag-uusapan na body. Preacher, soul lang naman yung na-circumcise. Ibig sabihin, paano naman yung body? Of course, ang body, kahit itong truth na ito, totoo yung circumcision of Christ, hiniwalay ba ng Diyos sa katawan mo yung katawan mo? Hindi po. Yung soul mo nandyan pa rin sa loob, tama? Yung spirit nandyan pa rin sa loob. Concern pa rin ang Diyos sa katawan natin. Gusto ng Diyos that though there is still sin, meron tayong two natures, merong kasalanan, at meron tayong bagong nature na nasa sa atin. The old man and the new man. Nandito yun sa body natin. Ang gusto ng Diyos, hindi mo na gamitin yung katawan mo for the old man. Kumbaga sa patalastas, diba? Old Spice. Dapat sa New Spice ka. Hindi sa Old Spice. Okay? Ayaw ng Diyos na mamumuhay tayo for the old man, but gusto niya mabuhay tayo for the new man. Kaya sabi niya in verse number 11, patay na dapat, ibilang yung sarili yung patay na sa kasalanan, pero buhay para sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Huwag niyong hayaan. Verse number 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the luster of. Neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. The key word there, mga kapatid, the key word na gusto ko pong maintindihan natin when it comes to serving God and serving the flesh and serving sin is the word
let. Ano ibig sabihin mo, preacher? Ibig sabihin ng let, you have a choice. Ibig sabihin ng word na let, pwede kang pumili, ipapagamit ko ba yung katawan ko para sa Diyos o para sa kasalanan? Susundin ko ba yung kalooban ng Diyos o kalooban ko? Mabubuhay ba ako para sa kalooban ng Diyos o sa kagustuhan ko lang? The word let, binibigay sa atin dito, we have a choice to make. Meron tayong pagpili, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi mo pwede sabihin na ito na ako eh. Nakasanayan ko na to. Akala ko ba, ang verse natin, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bakit mo sasabihin sa akin na iyan ka na? Eh, ang sabi ng Bible, lahat na binago. Lahat na nagbago. Amen! Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Meaning to say, God wants change in the life of His children. Gusto ng Diyos baguhin yung ating buhay. Why? Dahil gusto niya, bababa tayo. Verse number 19. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servant to uncleanness, and to iniquity, unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness, unto holiness. Anong sabi na Romans 12? Present your bodies, living sacrifice, holy. Requirement ng Diyos sa paglilingkod po sa Kanya, kabanalan. God requires holiness when it comes to service. Preacher, paano ako maging holy? Eh di yung binasa natin, verse 19. Yield your members, servants to righteousness, unto holiness. For when you were the servants of sin, you were free from righteousness. What fruit hath ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. But now, being made free from sin, at yun po ay katotohanan. Amen. Dapat paniwalaan natin, malaya na po tayo sa kasalanan. Hindi po, mali yung basa ng iba. Hindi free to sin. Free from sin. We are not free to sin. We are free from sin, mga kapatid. We are being made free from sin, become servants to God. Doon lang tayo pwedeng maging servant sa Diyos. You have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. Kino-quote natin yung Romans 6:23 para pag nag-soul winning tayo or kapag nag-share tayo ng gospel. Pero primarily, ang application po noon, hindi po sa salvation ng kaluluwa, kundi doon sa context ng Romans chapter 6. Na kahit tayo ay saved na at mamumuhay ka para sa flesh, ang kabayaran po noon, kamatayan. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Now, there is positional sanctification. In 1 Corinthians 1:2, tignan po natin, 1 Corinthians 1:2. Gusto ko lang makita po natin yung word na sanctified. 1 Corinthians 1:2, may kita natin, unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus. Romans 1:7, may kita mo naman yung word na saints. Tama? Multiple times, we are declaring na tayong mga sumampalataya kay Kristo Jesus, we are saints in the Lord Jesus Christ. Yun yung turing sa atin, yun yung pagkakakilanlan po natin. Pero kung merong positional sanctification, meaning, hindi mo yun ginawa or wala kang partisipasyon doon, there is practical sanctification. 2 Timothy 2. Andito, i-slow down na po ako mga kapatid. 2 Timothy, chapter 2. If there is positional sanctification, there is practical sanctification. Meaning to say, meron ka ng partisipasyon.
May kailangan kang gawin. Meron kang choice pagdating sa bagay na ito. 2 Timothy 2 verse 20. Simula tayo ng 19 for context. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His. Could we say amen? Amen. Alam ng Panginoon kung sino yung sa Kanya. At sabi niya, sila na mga nagngangalan sa pangalan ni Kristo ay anong dapat gawin? Depart from iniquity. Verse 20, But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Meaning to say, in verse number 21, yung paggamit ng master ay hindi po para sa lahat. It is conditional. Conditional. Conditioned saan, preacher? If a man purge himself from this. If a man is a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use. Mga kapatid, let this be clear. Kapag pinag-usapan natin kaligtasan, wala pong pinipili ang Diyos. Anyone could be saved. Kasi will ng Diyos yun. Who will that all men be saved and come to the knowledge of the truth. It is God's will na ang lahat ng tao maligtas. You agree? We are living in a day of salvation. Lahat ng tao gustong iligtas ng Panginoon. Pero kung pag-uusapan natin, service unto God, not everyone could serve God. Not everyone. That's why dun sa Romans 12, nabasa mo yung word na ano? Sacrifice. If we want to serve the Lord, we need to sacrifice some things. Nandiyan pa po kayo? We need to sacrifice some things to the Lord. At walang sacrifice, sa Old Testament ang sacrifice, may kinalaman saan? Death. Kailangan i-offer mo yun. Yung hayop na yun, kailangan mamatay siya. Kailangan gilitan siya, tas sunugin siya to be a sacrifice unto the Lord, to be a sweet-smelling savor unto God. Tama? So a sacrifice must die. So in the context of serving the Lord Jesus Christ, in the context of the ministry, there must be sacrifice involved. Hindi pa pwedeng i-insist natin yung ating sarili. Hindi pa pwedeng ipilit natin kung anong nalalaman natin. Hindi pa pwedeng ipilit natin kung anong kagustuhan natin. Dapat sundin natin kung anong gusto ng Panginoon. And saan lang ba against ang Diyos? Sin. And what is sin, mga kapatid? Pagsuway sa Diyos, that is sin. And also, whatsoever is not of faith is sin. Gusto natin na lahat magsaserve sa Panginoon. Amen? But not everyone, and this should put fear in our hearts. Hindi fear pala, fear. Bubulol ako sa P, saka sa F. Fear in our hearts. Na our bodies dapat i-reserve natin for our Lord Jesus Christ. Na dapat ipagamit natin for the purposes of our Lord Jesus Christ. Maaring ito po ay
masakit pakinggan. Pero ito po ay truth, mga kapatid. Okay. Please bear with me. Ang pag-attend po sa church. Ang pag-attend po sa church. Amen? Maganda po yan. Tama? Nakaka-encourage siya. Naka-edify din siya ng ibang saints. Pero if we think, yun lang yung paglilingkod sa Panginoon. Kung iniisip natin na hanggang doon lang, then we are mistaken, mga kapatid. Our Savior died on a cross for our sins. Tama? Namatay siya sa krus para sa ating lahat. Amen. Ang gusto niyang i-offer natin sa Kanya, buong katawan natin. Buong katawan natin. That involves yung lakas mo. That involves your mind. That involves your heart. That involves your soul. Thou shalt love the Lord thy God with all thy mind, soul, strength. Diba? Buo nating katawan para sa Kanya. But the Lord, hindi po unreasonable ang Panginoon. He understand man. Kasi naging tao na siya. Tama? He understand yung mga excuses natin, alam niya yan lahat. Alam niya kung gaano kahirap ang buhay, alam niya kung gaano kahirap kitain ang pera, alam ng Panginoon yan. He became a man. At nung naging tao siya, hindi naman siya naging hari agad. Tama? Hindi siya umupo sa kanyang trono. Merong time na uupo siya sa kanyang trono. When he became a man, he became a servant. He was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, became obedient unto death, even the death of the cross. My Lord Jesus Christ, when He became a man, hindi siya nagpa-special treatment. Though, may kanta nga, di ba? He created all things. Sa Kanya yung sun and moon and stars, lahat. Pero nung siya'y bumaba sa lupa, hindi niya kinlaim yung privilege niya bilang Diyos. Sa Kanya po lahat ng bagay. Tandaan natin yan. In a blink of an eye, 1 second, lahat ng pinagpapagura natin pwedeng mawala lang ng parang bula. Sabi ng Bible, huwag tayong magtiwala sa uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Yung mga kayamanan po natin, mga kapatid, ang hacker ngayon, ganun lang yan. Bilis lang. Kahit ano pang meron tayo sa bangko, kaya yang mawala. Hala, natakot na sila. Mga kapatid, di po. Dapat ang tiwala natin nasa buhay na Diyos. In the living God. Our bodies must be given to Him. Our bodies must be presented to Him. Ang ating katawan ay dapat para sa Panginoon at ipagamit natin para sa Kanya. And don't think, mga kapatid, na nagkakaroon ng Diyos ng utang na loob kapag may ginagawa tayo para sa Kanya. Giving our life to the fullest as a living sacrifice is just a reasonable service with God. Dahil in the first place, siya yung nagbigay ng kanyang katawan, siya yung nagbigay ng kanyang buhay to save us. Walang utang, no? Ang Diyos sa atin. Tayo ang meron sa Kanya. Romans 11:36. Romans 11:36. Gusto niya, gamitin niya tayo for His glory. Kasi sa Kanya naman lahat eh. To whom be glory forever. Amen. It is established truth sa salita ng Diyos
na sila ng mga nasa laman ay hindi malulugod ang Diyos. Romans 8:8 yun. That's why kalooban ng Diyos na i-cleanse tayo truly by the washing of water by the Word. Ephesians 5:26. And by faith, i-obey natin ang salita ng Diyos. Romans 6:17. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye had obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Ano po ang tawag natin sa ating sarili minsan? Mga mananampalataya. Tama po ba? Pag in English mo, hindi naman faithers, believers. Okay? So, tinatawag natin yung ating sarili na mga mananampalataya or believers. And as believers, bilang mga mananampalataya, ang faith na walang works natin, sa salvation yon. Okay? Pag sa kaligtasan pinag-usapan, walang works yung pananampalataya mo. You just believe on what God says. Pero kung ikaw ay ligtas na, for we walk by faith and not by sight. Once na ang tao na ligtas na siya, once na ikaw ay nakatanggap na ng kaligtasan kay Kristo Jesus, ang ating pamumuhay ay dapat nasa pamamagitan na ng pananampalataya. Meaning to say, saan ba nanggaling ang faith? Cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So kapag may napakinggan tayo, Word of God, galing sa salita ng Diyos, tama, ayon sa salita ng Diyos, then we should by faith obey. Kung ano po yun. Amen. Diyan pa po kayo. Isip pa po kayo. Okay. We should be obedient to the Word of God kung anong sinabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, di ko alam kung bakit kayo nasa Baptist Church ngayon. I don't know kung bakit kayo nag-stay sa isang Baptist Church. Right. Napakaraming church ngayon. Patapos na po tayo. Napakaraming church around. Merong Roman Catholic Church, may Iglesia ni Cristo, may dating daan, may mga Kingdom Hall, may Mormons. Ba't ka na sa Baptist Church? Okay. Maybe you are here dahil, alam mo, napipreach dito yung katotohanan tungkol sa gospel of the grace of God. Amen. That man could be saved by believing the gospel of Christ. And praise God for that. Pero mga kapatid, hindi po doon natatapos ang Bible. Ang Bible ay hindi isinulat na 2 pages lang about the gospel. The Bible is filled with the Word of God from Genesis to Revelation na kailangan nating binabasa at ating binibigyan ng pansin. God's will is for us to obey Him habang tayo nabubuhay pa dito sa lupa. And merong tinatawag ang Bible na fellowship of His sufferings, being conformable unto His death. Pag tayo po ay sumunod sa Panginoong Jesus, of course, there's sufferings. May persecution involved. Pero sa lahat po ng iyon, okay, merong crown according to the Word of God. Tayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin sa pagtatapos. Ama namin Diyos, dakila salamat po sa umaga niyo pinagkalob sa amin. Salamat dahil matapat po kayo. Naintindihan niyo po aming kalagayan. Hindi po kayo bulag para hindi makita ang aming sitwasyon. Panginoon, punong-puno po kami ng excuse para po hindi magseryoso sa things of God. Punong-puno po kami ng mga dahilan para sumuway o
o para hindi po gampanin kung anong kagustuhan mo sa aming buhay. Lord, I pray for this church, increase our faith. Help us to apply these truths, not to be hearers, but to be doers of the word. Kung ang unang hakbang sa bagay na ito ay ang matapat na pagdalo, O Diyos, sa gawain, sa mga gawain, tulungan niyo po kami lahat na maging matapat po tungkol dito. Lord, salamat sa salita mo. Ito po ay palaging sapat at makapupuno sa lahat naming pangangailangan. Tulungan niyo po ang bawat isa. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Kayo po nawa ang naitaas. Kayo po nakita. Salamat sa iyong banal na salita na patuloy po naming ini-enjoy. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. And amen.